O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan po, isa pong matamis ng ngiti ang iparamdam natin sa Panginoon Diyos. Iparamdam natin ang kagalakan na meron tayo ngayon. Sige po, pwede po tayong umiti sa hangin na papakita lang natin na thankful tayo for the day. Yan. Yan. At syempre, kailangan ngingiti tayo ng sa kabila, sa right, sa left, sa likod, sa harap. Yan, hello po. Yan, tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magsisimula na sa pagpupuri sa Panginoon. Handa na po ba ang lahat? Amen. Parang kulang pa ang energy. Kailangan po sa pagpupuri sa Panginoon Diyos, kailangan ibigay po natin yung 100%. Kung kanina po, 50% lang yung naka-ready, ready na po ba yung 100% natin sa Panginoon ngayon? Amen. Hallelujah. Tara po, tayo ay magpuri sapagkat mararanasan natin ngayong umaga na to ang kapayapaan, kagalingan, at kalakasan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na isisigaw ng Alleluia. Alleluia! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Isa pa, okay, sarap magpuri. Ating po kamayan ng ating mga katabi para maingganyo sila magpuri sa Panginoon. Okay, sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. Okay, sarap umawi, sumamba sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ating mga tinig. Sabay-sabay na isisigaw ng Alleluia. Hallelujah! Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Okay, sarap manatili sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! Okay, sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. Okay, sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang aming mga tinig. Hallelujah! Isisigaw ng Alleluia. Tayo na sama-sama na mag-alay ng pagsamba. Tayo na sama-sama na umawit ng papuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Tayo pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah! Pumalakpak, umindag. Hallelujah! Lumundag, lumundag, humiyaw. Pumalakpak, pumalakpak,
Kagabi biglang umulan, di ba? Kasi ngayong umaga na to, uulan ng kagalingan, kalakasan at kagalakan. Hallelujah! Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Isang pa, hallelujah! Umuulan na naman mula sa langit ng kagalakan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Hallelujah! Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan. Umuulan, hallelujah, na naman. Umuulan na naman. Hallelujah. Umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Isa pa, umuulan na naman mula sa langit ng kagalingan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang kagalingan sa amin. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalakan mo. Sige lang, Jesus, ibuhos mo ang ulan na dala ng kagalingan mo. Umuulan, umuulan na naman. Umuulan ang pagpapala sa loob ng church. Hallelujah! Na naman. Isa pa, umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ng kalakasan. Sa langit ng kalakasan, unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Teka lang po, ano po? Nararamdaman niyo ba yung buhos ng pagpapala ng Panginoon? Sabi po niya, bumubuhos daw ng kalakasan. Para po yung lakas natin ngayong umaga natin na ngayon, parang 50% lang. Ano po? Kung tayo po ay nabubuhusan ng pagpapala, for the last time, imagine natin na ito yung last na tayo ay magpupuri sa Panginoon Diyos. Kaya ibigay natin yung 100% na kalakasan. Amen? Hallelujah! Umuulan na naman mula sa langit ng kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Isa pa, umuulan na naman. Umuulan na naman mula sa langit ng kalakasan. Unti-unting lumalakas ang buhos ng ulan. Sige lang, Jesus, ibuhos mo. Hallelujah! Sige lang, Jesus, ibuhos
nakakapagod. Pero, yung ulan na dala ng Panginoon Diyos ngayong umaga na to ay kagalakan, kagalingan at kalakasan. Amen po ba doon? Alam niyo po, sa buong linggo, marami tayong karanasan, no, na maaari nakapagpa-shake ng faith ng bawat isa. Pero kung bakit ka nandirito, kasi sa kapayapaan na ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa. Hindi ka makakasamba, hindi ka makataas ng kamay kung hindi mo naranasan yung kapayapaan na yon. Amen? Kaya muli ibalik natin sa Panginoon Diyos yung papuri at pasasalamat sa umagang ito na sa kabila ng pag-aalala natin, nakarating tayo sa loob ng kanyang simbahan, kanyang kapilya, upang maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Tunay na walang ibang kung sino man tao, asawa, best friend, tanging siya lang makapagbigay sa iyo ng kapayapaan na hindi mo sukat akalain. Hallelujah.
Panginoon Diyos, sa piling mo lang, Panginoon Diyos, ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Walang sino man, Panginoon, na makakapagparamdam sa amin ng ganun. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa aming payak na pagsamba, wala kaming ibang nais na maitaas sa aming kalagitnaan, kundi tanging pangalang mo lamang na Jesucristo, Panginoon Diyos. Sa kalagitnaan, Panginoon, na aming panambahang ito, wala kami ibang nais kundi, Panginoon Diyos, mapangiti ka namin sa buhay namin, Panginoon, na kami ay nag-aalay ng pagsamba. At Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa aming pagsamba na to, kung paano ang ulan ay bumuhos kagabi, Panginoon Diyos, gayon din bubuhos, Panginoon Diyos, ang kagalakan sa puso ng bawat isa. Bubuhos, Panginoon, ang kagalingan, spiritual, emosyonal, physical, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo ang aming mararanasan. Kaya kami ay patuloy na magbibigay ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng aming ginagawang pagsamba, sa lahat, Panginoon, ng dako ng daigdig ay tinataas namin sa iyo. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na aming mga tinig, Panginoon, ay makarating dyan sa langit, Lord, sapagkat alam mo, ang puso ng bawat isa, Lord, ay nais magpuri at magtaas ng iyong dakilang pangalan. Sa iyo, Panginoon Diyos, ang pinakamataas sa papurit pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat, Awit 103, verses 1 to 13. Awit 103, verses 1 to 13. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mo lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang bakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Tinatawagan na po ang lahat ng mga bata na dumako po dito sa ating harapan upang maipanalangin. Nakalagay kasi
Muli po, tinatawagan yung mga bata dito sa upang maipanalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po nagpapasalamat po kami sa mga buhay ng mga bata na nasa harap nyo sa mga oras na ito. Salamat din po sa mga magulang na siya pong nagiging instrumento upang mailapit po namin ang mga bata na ito sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain niyo po sila, ingatan sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Dalangin ko po na anuman po yung ginagawa nilang paglilingkod ngayong kabataan nila ay maging paglilingkod nila hanggang sa kanila ay dumako sa kanilang paglaki. Maraming salamat pong muli, Panginoon, at binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Magpatuloy po tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa isang panibagong pagkakataon na kami ay makadako dito sa santuaryong ito. Na kami aming dakilang Diyos ay makapagpuri sa iyo. Maraming salamat sa lakas na patuloy na kaloob mo. Maraming salamat sa buhay namin, aming dakilang Diyos. At maraming salamat sa napakaraming pagpapala na patuloy mong ibinibigay at ibinubuhos sa bawat isa. At nawa magamit namin ang lahat ng mga pagpapalang ito sa wastong kaparaanan, sa pagpupuri sa iyo at maging sa paglilingkod sa aming kapwa. Aming dakilang Diyos, dalangin po namin na habang kami ay sumasamba, patuloy ka rin kumilos upang baguhin ang aming mga puso at gayon din ang aming mga buhay. Aming kinikilala ang lahat ng aming mga kasalanan sa iyo o laban sa iyo, aming dakilang Diyos. Aming kinikilala ang aming mga pagkakamali, ang patuloy na pagsuway, at aming dakilang Diyos, ipadama mo nawa sa pagkakataong ito ang kapatawaran. Ipadama mo nawa sa amin na patuloy po kami binibigyan ng pagkakataon upang mas piliin ang tama sa bawat araw at makapaglingkod kami ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Aming dakilang Diyos, gayon din dalangin namin ang kapatawaran sa iglesyang ito. Dalangin namin ang hindi namin pagsunod sa iyong kalooban. Dalangin namin ang aming pagiging mapagmataas. Dalangin namin ang pagkakabahabahagi. Dalangin din namin, Panginoon, ang katamaran sa patuloy na pagsusulong ng iyong misyon, ng iyong ministeryo, hindi lang dito sa loob ng aming iglesia, maging sa aming lipunan. Dalangin namin ang kapatawaran sa lahat ng mga ito. At bigyan mo po kami, aming dakilang Diyos, ng panibagong mga pangitain at panibagong mga naisin na sundin lagi ang iyong kalooban kaysa ang aming mga kalooban. Aming dakilang Diyos, aming dinadalangin sa iyo ang konseho ng Orion United Methodist Church. Dalangin namin ang aming Church Council Chairperson. Dalangin namin ang aming lay leader, ang lahat ng mga nunguna sa aming mga komite, sa aming mga lupon, ang lahat ng naglilingkod sa iba't ibang aspeto ng paglilingkod sa loob at labas ng aming iglesia. Dalangin namin ang patuloy na kagalakan. Patuloy mong ibuhos, Lord, yung joy of serving you. Dalangin namin na patuloy ka rin gumawa upang sa pamamagitan ng kanilang mga paglilingkod at buhay, mas maraming kaluluwa ang maligtas, mas maraming tao ang makakilala sa iyo, at ang iglesyang ito ay patuloy na mapagpala sa pamamagitan ng aming mga paglilingkod. Ngayon din namin dakilang Diyos, dalangin namin ang aming mga ministeryo sa loob ng isang linggo. Dalangin namin ang discipleship, ang confirmation classes right after this service. Dalangin namin ang aming prayer meeting,
ang aming midweek service, ang lay organizational activities, ang praise and worship team, ang choir ministry, ang aming lay organizations, ang mga bata, kabataan, MAYAF, ang UMM, ang UMWSCS, at lahat, Lord, ng mga organisasyon dito sa aming iglesia. Dalangin namin na patuloy mo silang pagpalain at patuloy kang tumawag ng mga leader na mangunguna sa aming iba't ibang paglilingkod sa iyo. Gayun din naming dakilang Diyos, sa aming tinatalaga sa iyo ang pagdiriwang ng aming 120th founding anniversary. Dalangin namin na patuloy mong pangunahan ang aming konseho at dalangin namin ang mga pangarap, ang mga proyekto na aming nabuo upang sa tulong at patuloy mong pagpapala, itong lahat ay aming maabot o aming dakilang Diyos. Kaya dalangin namin na patuloy kang kumilos at gumawa sa bawat isa. Dalangin namin ang aming evangelistic night. Dalangin namin ang aming Thanksgiving concert, ang aming team building this September 30, at ang iba't ibang mga ministeryo ng aming iglesia kaugnay sa aming 120th founding anniversary celebration. Dalangin namin na ito'y maging matagumpay sa tulong at pagpapala mo. At ganun din, dalangin namin ang hosting ng 39th annual conference session ng aming iglesia. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming lay leader, lay delegate, at sa lahat ng kabahagi ng aming mga paghahanda para rito. Aming dakilang Diyos, gayon din namin dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga bata na pinagkakatiwala mo sa aming iglesia. Dalangin namin na patuloy po silang gabayan, maging ang aming diakonesa at ang mga guro na ginagamit mo para sa kanila. Dalangin din namin ang mga kabataan para sa kanilang confirmation or membership classes. Dalangin namin na maihanda sila sa pamamagitan nito sa mga paglilingkod, hindi lang sa aming praise and worship team, sa choir, at maging sa iba't ibang paglilingkod sa aming iglesia. Aming dakilang Diyos, dinadalangin din namin sa iyo ang kabuuan ng aming iglesia, ang buong United Methodist Church. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming mga obispo. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming mga superintendente, ang lahat ng mga leader laiko, mga pastor, diakonesa, na ginagamit mo sa bawat iglesia lokal. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. At patuloy na mahayag ka sa aming mga iglesia at maging instrumento kami ng iyong kaligtasan at gayon din ang pagbabago sa aming bansa at maging sa buong mundo. Gayon din sa pagkakataong ito, aming dinadalangin sa iyo ang aming presidente, ang vice-presidente, ang mga senador, ang mga kongresista, ang lahat ng bahagi ng hudikatura at ang iba't ibang sangay ng aming gobyerno. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang aming mayor, ang aming governor. Dalangin namin ang iba't ibang elected and appointed officials ng aming probinsya. At ganoon din patuloy namin dalangin ang pagpapala sa buong bansa. Umaasa kami na patuloy po kaming gagabayan bilang isang bansa. At gayon din isusugo mo ang iyong banal na spiritu, ang banal na diwa, upang udyukan kami na magsisi sa aming mga kasalanan at pagkamakasarili at unahin ang iyong kalooban. Sapagkat naniniwala kami sa pagsisisi ng isang bayan o ng isang bansa sa kanilang mga kasalanan at pagkilala sa iyo, ibubuhos mo ang pagpapala sa bayang iyon. Aming dakilang Diyos, ito pong aming panalangin sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen.
Samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan kabuhayan kakanyahan paniniwala. Siya halawa, siya Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit nyo sa iba, ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Dumarako na po tayo sa pagkakaloob sa Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Siksik, liglig at liglig at magbigay tayo sa Panginoon, tayo magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Siksik, liglig at Salamat sa patuloy na pagpapala. Salamat sa patuloy na pag-iingat at sa paggalinga sa bawat isa sa amin. Tanggapin mo aming dakilang Diyos ang mga kaloob na ito. Kapahayagan ng aming masasalamat at gayon din ng naisin na patuloy na tumugon at maglingkod sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Po sa pagbasa ng kasulatan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Roma chapter 14 verses 1 to 12. Tanggapin ninyo ang mahina sa pananampalataya at huwag pagpupunahin ang kanyang kuro-kuro. May naniniwala maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos.
Sino ka upang humatol sa utusan ng iba? Panginoon lamang niya ang makakapaghatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At nariin siyang karapat-dapat sapagkat ito'y kanyang gawin ng kanyang Panginoon. May nagpapalagay ng isang araw ay higit kaysa iba. May nagpapalagay namang pare-pareho ang lahat ng araw. Magpakatatag ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang nangingilin sa isang araw ay nangingilin alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon. Sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos, yaon namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain, ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon, ay nagpapasalamat din siya sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, sinusumpa ang bawat luluhod sa harapan ko, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Manatili po tayong nakatayo bilang pagbigay galang sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayon sa pagkakasulat ni Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 21 hanggang 35. Ganito ang nasusulat. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sumagot si Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pag-alis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang mga kapwa-lingkod na may utang na 500. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo.
Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Mga kapatid, tayong lahat ay pinagpala sa pagbabasa at paggarinig ng kanyang mga salita.
Muli nga pong palakpakan natin yung ating koro. Tunay nga pong walang ibang magiging paraan upang tayo'y maging masaya, maligaya, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen. At patuloy nga natin i-declare yung goodness ng ating Panginoong Jesus sa umagang ito. God is good, and all the time, God is good. Hayaan niyo pong basahin ko muli yung mga talata na ating pagbubulayan sa umagang ito. Masusumpungan sa Mateo, Kabanatang 18, mga talatang 21 hanggang sa mga sumusunod. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Sino po dito yung walang utang? Walang pananagutan? Ano kami nagtataas, ano po. Nung medyo bata-bata rin ako, akala ko wala din akong utang o pananagutan. Pero sa mga news, naririnig ko na ang bawat isa palang Filipino na pinapanganak ay may utang na agad. Ano po, ito yung sa foreign debts natin na kailangang bayaran ng gobyerno. At kung i-divide siguro sa populasyon ng bansa, ay makangahulugang meron na rin tayong libo-libong utang. Siguro wala man tayong personal accountability debt sa ibang mga tao, pero at some point, hindi man sa monetary value, ay meron tayong nagagawang kamalian sa ating kapwa. Muli mga kapatid, sa ating binasang ebanghelyo sa umagang ito ay tinuturuan tayo kung paano tayo magpapatawad bilang pinatawad ng Diyos. Sa umagang ito, dalawang bagay lamang po ang nais kong bigyang diin ukol sa salitang pagpapatawad or forgiveness. Na-recall po ba natin yung message last week? Mamaya, pasadahan natin ulit. Pero unang bagay na nais kong bigyan sa umagang ito, the forgiveness that we receive is extravagant or precious. Ang kapatawaran na tinanggap natin mula sa Diyos, mula sa ating Panginoon, ay napakalaking halaga. It is very precious.
Pwede mo bang sabihin sa kapatid mo o sa katabi mo, kapatid, tawad ka ng Diyos sa napakalaking utang mo. Naku, natutuwa ba? Masaya po ba tayo doon? Kapatid, pinatawad ka ng Diyos sa napakalaking utang mo. Sa ating binasa, ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang isang istorya. Ang sabi, merong isang hari na nagpatawag ng kanyang mga alipin na mayroong utang sa kanya. At dito sa version na binasa natin, MB Bitag, ay ang sabi doon, merong 10 milyong utang ang isang tao. So may peso sign dito, no? Probably ito ay converted na into peso. Pero in Greek, yung equivalent nito is 10,000 talents. 10,000 talents yung utang ng taong ito. Yung talento po yung talent is a measure of weight para itong kilograms or pounds sa panahon ng ating Panginoong Hesus. So ito yung talent. Pero usually yung talento, minemeasure niya ay gold or silver. At yung isang talento, sa panahon natin ngayon, that would be equivalent to 130 pounds. 130 pounds. So na-imagine na ba natin yun? Ano po? At yung talento, usually, minemeasure niya yung gold or silver. Mas madalas daw silver. So ibig sabihin, yung isang talento sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay mangangahulugan ng 130 pounds of silver. At ang sabi dito, mayroong 10,000 talentong pagkakautang yung isang tao. 10,000 talents of silver. Laki po nun, mga kapatid. Ang sabi ng mga scholars, that would be equal to 150,000 years worth of income. Ang laki po, di po ba? Magkano po ba yung net worth natin o net income natin? Siguro sabihin natin kung 100,000 to, imumultiply pa natin sa 150,000 years. Ganoong kalaki. And of course, walang taong mabubuhay ng 150,000 years. Hindi po ba? Diba? Siguro ilang mga taon lang ng pagkakautang ay napakalaki na. Ganto po kalaki yung utang ng taong ito. Kaya niyang bayaran ito sa pamamagitan ng 150,000 taon. At ang sabi, itong taong ito ay pinatawad ng hari. Bakit? Dahil nagmakaawa siya. Humingi siya ng mercy. Humingi siya ng kapatawaran at dahil dito nahabag ang hari at pinatawad ang taong ito. Pero yung pinatawad na taong ito, na merong 10,000 talentong utang sa hari, ay nakita niya yung may utang sa kanya. Ilan daang daw yung utang sa kanya? Dito kasi 500 pesos eh. Pero sa original translation, 100 denarii. 100 na denarius. So, i-convert natin, no? Yung isang talento daw ay equivalent to 5,475 denarii. So, siguro i-rough estimate natin 6,000. So, merong 6,000 na denarius sa isang talento. Ilan yung utang niya? 100 denarius. So, alam nyo kung ilan lang yon? Mga around 1.8% o mga around 2% ang isang talento. Pero ilang talento yung pinatawad sa kanya? 10,000 talento. So yung utang niya, mga 0.0018%, o yung may utang sa kanya, ano po, makakahulugan ito ng 0.0018 or 0.002% lamang nung pinatawad sa kanya. Nagigets nyo? Siguro kung businessman tayo, or medyo mahilig tayo sa mga math problems. Yung pinatawad sa kanya
ay napakalaking halaga. At kung ikukumpara yung utang sa kanya, ay 0.00018% lamang. Kumpara doon sa pinatawad sa kanya. Pero ano yung nangyari? Even though humingi ng tawad o nagmakaawa yung taong may utang sa kanya ng kusing lamang, barya lamang, pero hindi niya mapatawad yung taong ito, bagamat napatawad siya ng napakalaki o sobra-sobrang halaga. Nauunawaan natin? At madalas daw ganito tayo. Pinatawad tayo ng Diyos, siguro kung bibilangin natin yung mga kasalanan natin, ilan po bang kasalanan yung nagagawa natin sa isang araw? 3 or 7 kasalanan? Imumultiply natin ito sa 365 days. Tapos yung ilang taon tayo ngayon, libu-libong kasalanan yung meron tayo. At lahat iyon ay pinatawad ng Diyos. At ano yung value ng kapatawaran natin? Ano yung pantubos na ginawa ng Diyos? Yung buhay ng kanyang anak. Siguro hindi lang to 10,000 talents. O baka halos walang katumbas na talento o value yung pinantubos ng ating Panginoon sa atin. So kung bibigyan natin ng value, yung pagkakautang sa atin o pagkakasala sa atin ng mga nagkasala sa atin, gaano kaya kalaki yung value nito? Tingin nyo, 1 peso? 2 peso? But we were forgiven. Tayo'y pinatawad ng Diyos sa milyong-milyong halaga, pero meron pagkakautang sa atin ng ibang mga tao, marahil piso o kusing. Tingin nyo, dapat nating patawarin o hindi? Dapat. Minsan napaka-ungrateful natin. We were forgiven at ang dami ng ibinigay na favor sa atin ng Diyos. Pero yung mga taong nagkakasala sa atin ng kusing, ng barya-barya, ay ayaw nating patawarin. Alam niyo po, sa heart ng salvation, sinasabi natin, di po ba sa ating membership classes, sabi ni Martin Luther, yung heart ng Bible is John 3:16. Ano yung sinasabi doon? For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, for whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak upang maging kabayaran sa atin. Di po ba sa Biblia nga, sabi ni Paul sa Rome, for the wages of sin is death. Di ba kabayaran sa kasalanan ay kamatayan? Diba? At ano yung ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ibinigay niya yung kanyang buhay na marahil hindi natin pwedeng tumbasan ng kahit ano pa mang value, kahit anumang halaga na meron sa mundong ito. At ganito ka-precious yung kapatawaran o yung katubusan na ginawa ng ating Diyos para lamang tayo mapatawad. Mga kapatid, milyon-milyon o bilyon-bilyon yung value ng forgiveness na ibinigay sa atin ng Diyos. At merong mga nagkakautang sa atin, mga kusing o barya lamang, ngunit hindi natin mapatawad ang mga bagay na ito. Napaka-ungrateful natin. Ikalawang bagay na nais kong bigyang diin, sa umagang ito, forgiveness in the Gospel of Matthew is not only relational, it is also reciprocal. So last week, binigyan ko ng diin, tayo'y nagpapatawad upang ma-restore yung sarili natin, di po ba? So kapag tayo ay nasaktan, nasugatan, isa sa way upang mag-heal yung sugat na yon, ano yung sabi ko? Forgiveness. Hanggat hindi tayo nagpapatawad, nandun yung bigat, nandun yung tinik, nandun yung sugat at hindi maghihilom yung sugat na yon kung hindi tayo magpapatawad sa ibang mga tao. Yung second point na binigyan ko last Sunday, forgiveness is a means
Una, di po ba, to restore ourselves. Ikalawa, to restore others. Nagkasala sila, di po ba, meron nga kasabihan, hurt people hurts. Di po ba? O yung taong nasaktan ay nananakit. Ano po, kung meron man silang nagawa sa atin, that is also because they are hurting. Sila ay nasasaktan at meron ding sugat. At yung sins na ginawa sa atin ng tao, ng isang tao, ay nangangahulugan din ng sugat sa kanila. So whenever we forgive, hindi lang natin nire-restore yung sarili natin, hindi lang natin tinatanggal yung burdens sa sarili natin, tinutulungan din nating mag-heal yung isang tao. Hindi po ba? At ang sabi ko last week, ang pagpapatawad ay pagre-restore ng relasyon natin. This is relational. Hindi lang for our healing, hindi lang for other people's healing, kundi upang ma-restore yung relationship natin. Pero dito sa mga talatang ating binasa sa Matthew, makikita natin that forgiveness is reciprocal. Ano ibig sabihin nito? Two-way ito. Nagpapatawad ka, ikaw din ay papatawarin. At kung magpapatawad ka, dun ka lamang makakatanggap ng pagpapala na nagmumula sa Diyos. When teaching His disciples to pray, Jesus would have us say, ano yung sabi ng ating Panginoong Yesus? Kapag tayo'y mananalangin, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Sometimes, mga kapatid, gusto natin ng lagi tayong pinapatawad. Tama po ba? Diba? Gusto natin ibigay yung katubusan doon sa napakalaki nating utang at pagkakasala. Pero when it comes to forgiving others, diba, napaka-kuripot natin. Diba? Ayaw nating magbigay ng kapatawaran sa ibang mga tao. Sa panalangin ating tinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Itong petisyon na ito sa Lord's Prayer, ay makikita natin o nag-e-echo sa lesson natin sa umagang ito. Di ba ba? We ought to forgive as our King has forgiven us. Dapat tayong magpatawad kasi we were first forgiven by our God. At ano yung nangyari sa dulo ng parable? Dahil ungrateful ng taong ito at hindi niya ibinigay yung kapatawaran na nararapat sa kanyang kapwa, ano yung ginawa? Binawi yung kapatawaran na unang ibinigay sa kanya dahil hindi siya karapat-dapat sa kapatawaran na yun. Ano yung lesson nito? Upang tayo maging karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos, magpatawad din tayo sa ating mga kapwa. Ulitin ko po, upang tayo maging karapat-dapat sa kapatawaran na nagmumula sa Diyos, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verses 14 to 15, for if you forgive others their sins or trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kung papatawarin nyo ang ibang mga tao sa kanilang pagkakasala sa inyo o pagkakautang sa inyo, papatawarin din kayo ng Ama. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses. Kung hindi nyo papatawarin ang ibang mga tao, hindi rin kayo papatawarin ng Diyos sa inyong mga pagkakasala. Ayun ang kahulugan ng sinasabi ko na yung kapatawaran is reciprocal.
It is reciprocal. It is two-way. We are being forgiven when we forgive. Tayo'y pinapatawad kung tayo'y nagpapatawad ng ating kapwa at nangangahulugan ito ng responsibilidad natin sa ating kapwa. Alam niyo po, narinig niyo or napanood niyo yung movie na Parasite, di po ba? Yung Parasite, Korean movie na siguro viral or naging popular 2 years ago, kung saan pinapakita dito yung pagiging parasite daw, nung mga aba o mahihirap, nagiging parasite sila doon sa kanilang mga amo. Pero ang sabi ng iba, in the same way, yung amo nila ay nagiging parasite din naman sa kanilang mga slaves or sa kanilang mga manggagawa, hindi po ba? Pero madalas kasi, para tayong parasite. Tao man tayo. Hindi po ba, hindi man tayo mukhang insekto, hindi man tayo mukhang garapata, hindi po ba? Pero ano yung definition ng parasite? O yung isang parasitic relationship? Yung isang mutual relationship kasi give and take to, di po ba? Mag-benefit yung isang party, pero yung isa ay nagbibigay din ng benefits doon sa isa. So, give and take. May binibigay at may tumatanggap. Pero ano yung parasitic relationship? Yung parasitic relationship, halimbawa nito daw yung garapata sa aso. Di po ba? Nagbe-benefit yung garapata, pero walang binibigay na benefit in return yung garapata sa aso. Sinasak niya lang yung blood ng aso. So that is a parasite. At ayun yung tipo ng parasitic relationship. At sometimes, yung relationship natin with God, could be classified as a parasitic relationship. Why? Because we just go to church just to be blessed. Nagpupunta tayo sa church kasi gusto lang natin mapagpala. Nagpupunta tayo sa church kasi gusto lang nating patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Makarinig ng magagandang sermons, music, at kung ano pa man, patungkol lahat sa atin. Pero when it comes to our relationship with others, forgiving others, pagbibigay sa Diyos, pagbibigay sa kapwa natin, hindi natin magawa, di po ba? Napakahirap nating magbigay, magkaloob sa ating church. At napakahirap nating magpatawad sa loob ng ating church. Sabi ko nga, nasa puso ng pananampalatayang Kristyanismo yung pagpapatawad. Sapagkat naliligtas tayo sa pagpapatawad na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Therefore, yung forgiveness ay dapat nasa heart din ng isang church. Tama po ba? Ang pagpapatawad ay dapat nasa puso o nasa sentro ng isang church. At kung hindi natin isasapamuhay yung pagpapatawad na ito, ano yung symptoms ito, ano yung effects nito? Nagkakaroon ng division, misunderstandings, nagkakaroon ng problema sa church. Maybe we are like this. Ganito siguro tayo because we are like parasites. And we don't forgive each other. Tama po ba? May nagkamali sa iyo na kapwa mo, kapwa mananampalataya. Hindi man natin makausap, hindi man natin makumusta. Sometimes we divide the church. Nagkakanya-kanya tayo. Hindi tayo nagpapansinan. Kapag ganun po yung nature ng isang church, there is something wrong. And we are being like this ungrateful servant who was forgiven by the king. Pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng napakalaking halaga, ngunit merong taong may isang kusing o isang pisong utang sa kanya, ay hindi man niya mapatawad yung taong ito. Kapatid, napakahalaga ng pagpapatawad. Kaya paulit-ulit na binabanggit. First, nabigyan ko na ng diin ito last week at binibigyan pa rin ng diin ngayon. Sapagkat ito yung puso. Ito ay bahagi ng puso ng isang iglesia. Kapatid, sa umagang ito at hindi pinagdiriwang ang Teacher's Sunday,
So we will be recognizing our teachers. Siguro mamaya ay aniyahan nating tumayo at ipanalangin. Ano po yung ating Panginoong Jesus ay isa ding guro, isang rabbi. Pero isa sa mga binigyan niya ng diin ay pag-ibig, pagpapatawad, at siguro challenge ito sa ating mga guro. Tama po ba? Challenge ito sa ating mga guro na bilang representatives ng ating Panginoong Jesus, bilang kinatawan or ambassador ng ating Panginoong Jesus sa mundong ito, maging instrumento tayo ng kapatawaran sa ibang mga tao. At kung mangyayari ito, aapaw ang pag-ibig at pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Tinatawagan po natin si Ate Adori para sa ating ritual ng pagkilala sa ating mga guro. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay po na ang umagang ito ay napakahalaga para po ipagdiwang natin ang linggo ng mga guro. Di po ba? Sino po ang una nating guro? Bible quiz. Si Jesus, din ating mga magulang. Pero meron pa rin po tayong napakahalagang mga guro. Kung wala po si doktor, dentist, policeman, dahil po sa guro, kaya sila po ay nagtagumpay. Kaya sa umaga po ito, ating pong tawagan ang lahat ng mga guro. Maging proud po tayo mga guro dahil tayo po ang tinitingnan ng mga estudyante. Tumayo nga po tayo lahat, hindi ko na po tatawagin na yung mga pangalan. Kung alam po natin tayo ay nagturo, naging guro sa ibang paaralan, welcome po lahat ng mga guro. Wala po ba mga guro dito? Ayoko po magtawag ng pangalan kasi alam po natin, maging proud po tayo dahil po tayo ay naging guro sa mga bata at naglinang sa kanila. Dalawa lang po ba ang mga guro ngayong umaga? Sige po. Invite din po natin. Sige po. Magalak po tayo ngayon dahil binisita po tayo ng ating butihing DS Merlindo de los Reyes. Siya po ang magbibigay ng wisdom, words of wisdom para sa ating mga guro. Sige po, lahat ng mga guro, tumayo. Yan. Dito po sa harap. Yan. Pati po yung naging guro tuwing linggo sa Mabato, Ormoc, at Kapunitan. Yan po. Alam po natin kung sino po. Tuwing linggong nakakasama sa mission. Kasama po kayo dito. Wala po. Sige po, tayo na po tayo dito sa harapan. Sige po. Yun din pong guro ng music ministry kasama po dito. Ng ating pong yan. Sige po. Tinatawagan ko ang mga bata dahil sila ang mag-aalay ng mga regalo para sa ating token, para sa ating mga guro. Sige po. Okay. Yan. Parang kaunti lang ang guro. Si Pastor, bigyan niyo guro yan. Sa Ate Elsa,
Ating pong inaanyayahan dito po sa taas ang ating butihing DS ng ating distrito. Nagbigay po siya ng words of wisdom para po sa mga guro, maging challenge po sa kanila. Si Teacher Janice, Teacher Ronnie, naging co-teacher ko sa GS, Teacher Ronnie, Torre Franca. Sir, bahala na kayo mag-message sa atin. Sige. Sabi po ni Henry Brooks, sabi niya, teachers affects eternity. Ayan. Ang laki ng epekto ng mga guro sa atin. Kung nasaan po tayo ngayon, bunga po ito ng mga guro. Siguro ng ating pong mga magulang at ng mga guro po natin sa mga paaralan na nag-inspire po sa atin para po maabot po natin ito. Pero ang pinakadakila po nating guro, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung mayaman na aral niya ay punong-puno ng pagmamahal at punong-puno po ng pagpapatawad. Alam niyo yung mga guro natin, punong-puno din po sila ng pagmamahal, kaya naituturo po nila ng tama at punong-puno po sila ng pasensya at pagpapatawad sa atin kung bakit po sila nagiging mahusay na guro at kung bakit nagiging mahusay din po tayong estudyante. Kasi noong po nag-aaral tayo, mga pasaway din po tayo. Pero dahil po sa mga guro, hinabaan nila yung pasensya nila sa atin. Sinasabi po ni Robert Palmer, isang dakilang educators po sa Amerika, ang sabi po niya, we teach who we are. At yung mga guro po natin ay larawan po sila ng ating Panginoong Hesukristo na nagtuturo po ng pag-ibig at pagpapatawad. So itinuturo po nila ito ng buong puso, ng buong pagmamahal sa atin. Kaya pinasasalamatan po natin ang buhay ng ating pong mga guro. Hindi lamang po sa loob ng tahanan, hindi lamang po sa sekular, kundi maging sa loob po ng ating iglesia. Kinikilala po natin yung kanilang mga pagsisikap, lalong higit yung mga wisdom na nagmumula po sa kanila. Kaya lahat po tayo, may paborito tayong guro. Kami din po, ako lumaki din po, may paborito din po akong guro. Hindi lang po sa paaralan na sa labas, kundi sa loob ng church. Meron akong kinalakihan na gusto namin siyang nagtuturo sa amin. Kaya dito rin po sa church natin, meron po tayong mga paborito, mga guro. Sana naman po, hindi natin sila kinatatakutan, kundi na-inspire tayo kaya tayo sumasama sa kanila. Sa diwa pong ito, inanyayahan ko ang lahat na tumayo at ipag-pray po natin, pasalamatan. At taas po natin yung ating pong kanang kamay sa kanila. Tayo po yung manalangin. Father God, pinasasalamatan ka namin sa napakadakilang kaalaman at karunungan at karanasan na itinuro po ninyo sa amin. Tinuruan niyo po kaming magmahal, tinuruan niyo po kaming magpatawad. At sa pamamagitan po ng dakilang aral na ito, hinubog niyo po, Panginoon, ang mga dakilang guro na nagbigay din po sa amin ng kanilang buhay, ng kanilang masaganang panahon, ng kanilang pagmamahal at ng kanilang pagpapatawad at mahabang pasensya sa amin. Dalangin ko po na punuin niyo po sila patuloy ng wisdom na nagmumula sa inyo. Lalo pa po silang magalak, sa kanilang puso ay mag-umapaw ang pag-abot sa mga pangangailangan ng mga anak namin at maging kami, O Diyos, sa loob ng iglesia. Mapagpala po, Panginoon, kami sa kanilang araw-araw na mga ginagawa at pagtuturo sa loob at labas. Hubugin niyo rin po sila, Panginoon, upang lalo pa silang magliwanag at maging patuloy na pagpapala, hindi lamang po sa apat na sulok ng aming simbahan, kundi, Panginoon, sa komunidad na aming pong ginagalawan. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga guro ng aming iglesia, mga guro, O Diyos, ng aming pong mga paaralan. Lalo pa po silang lumago, lumakas, at tumatag sa ministeryong ipinagkatiwala po ninyo sa kanila na minsan po nila, Panginoong, pinagbuhusan ng panahon at kanilang minahal. Sa iyo, O Diyos, magmula ang lahat ng pagpapalang material at
lalonggit ang pagpapalang espiritual, kasama ang mga kalusugan at kalakasan, hindi lamang ng pananampalataya, kundi maging ng kanilang mga pangangatawan. Alang-alang kay Kristo, tinataas po namin silang lahat sa inyo. Amen at amen. Okay, palakpakan po natin. Yan. Sama po kayo sa picture. Taas natin lahat. Mahal na DS sa kanyang paunlak sa atin. Palakpakan po natin ang mga magigiting, magaganda, masisipag at matyagang mga guro. Amen po ba? Ay, wala. Para po sa ating awit ng pagtatalaga at paghahandog, awitin po natin yung He Leadeth Me, kasabay po nito ang ating pagkakaloob na ating ikapo sa ating Panginoon. Manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, nagagabay sa amin, sa aming paglilingkod, pag-ibig at pagpapatawad sa aming kapwa. Kaya dalangin namin na patuloy kang kumilos at gumawa sa aming mga puso't buhay at sa kabuuan ng iglesyang ito, upang kami, Panginoon, ay kumilala at magpasalamat sa napakalaking halaga na iyong binigay, upang kami
ay mapatawad lamang. At dahil dito aming dakilang Diyos, nararapat lamang na patawarin namin ang mga taong nagkakasala sa amin. Aming dakilang Diyos, gayon din namin pinagpapasalamat ngayon ang aming mga guro na naging instrumento at patuloy na naging instrumento ng iyong pag-ibig at kapatawaran para sa lahat. Dalangin namin ang pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos at paggabay sa mga anak mong ito. At maranasan nila lagi aming dakilang Diyos ang kalakasan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Ganon din, Panginoon, naming dinadalangin ang mga kapatid naming may sakit at nangangailangan ng kalakasan at kagalingan. Patuloy naming dalangin ang aming kapatid na Nora Paraino. Dalangin namin ang pagpapala. Dalangin namin ang kagalingan sa kanya. Dalangin din namin sina kapatid na Soledad Hoco, Nita Kisho, Edita Reyes, Pasita Buenaseda, Belen Apolinario, Rudy Apolinario, Pablo Apolinario, Tony Navarro, Nestor Kausapin, Henry Torrefranca, Ramon Reyes, at John Candido. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala sa kanila. Dalangin namin ang kagalingan. At ganun din, Lord, yung provisions mo sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Amin ding tinataas sa iyo. Amin ding dinadalangin sa iyo sa pagkakataong ito ang mga pamilya ng Bantog at Kabantog. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng naulila ni Kuya Jose Bantog. Si Ate Connie, si Ate Jeline, ang lahat ng kanyang mga apo, pamilya, at lahat na nagmamahalas sa kanila. Dalangin namin ang kaaliwan at kapayapaang nagmumula sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang buong pamilya ng Apolinario Kabantog sa pagpanaw ni Kuya Carly. Dalangin namin ang pagpalain po sila at patuloy na gabayan, Panginoon, sa panahong ito. Ngayon din, dalangin namin ang pag-iingat mo sa pag-uwi ni Noel at Perry. Ikaw ang magpala sa kanila at dalangin namin ang ligtas na pagbibiyahe. Ngayon din namin dakilang Diyos, patuloy naming dalangin ang mga kapatid namin na may sakit. Dalangin namin ang kagalingan. Dalangin din namin ang pagpapala sa buhay ni Mariel. Ikaw ang patuloy na kumilos at gumawa sa anak mo. Dalangin din namin ang mga kapatid naming magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Dalangin namin sina Normaline Pascual, Lorna Reyes, Janelle Rose Talabong, Anesha Roniel Sison, Rodrigo Acquio III, Ruth Sarmiento, Meryl Jean Hoco, Jessamy Morales, at Melanie Raimundo. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala at paggabay sa kanila. At dalangin din namin, Panginoon, ang wedding anniversaries ni na kapatid na Benjamin at Rita Albarda, Danilo at Teresita Cruz, at ganun din si Mr. Regidor at Irene Santos. Dalangin namin na puspusin mo ng pag-ibig ang kanilang pamilya at maranasan nila lagi ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Muli maraming salamat, aming dakilang Diyos. Sa po namin dalangin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay magsiya. At sa aking kawasan, biyaya mo ay pagkamtan, O Jesus, sapagkat ikaw ang patugot ko saan man. Patugot kita, O Jesus, sa
Panginoon, handa po ang aming mga puso, isipan, bukas ang aming mata ng pananampalataya upang hindi lamang namin maranasan ang pagpapala ninyo, kundi aming masaksihan ito, sumasa amin at gumagawa sa amin sa bawat araw. Tinataas po namin at ibinubukas ang aming mga bisig upang tanggapin ito, O Diyos, na nagmumula sa inyo. At ngayon, sumainyo ang masaganang pagpapala ng ating Diyos na sumasa mga langit, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas sa atin, ang tanglaw, ang pakikipisa ng banal na Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpasa walang hanggan. Amen at Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. First, welcome natin ang ating DS, si Ate Kathy at si Makuto. Welcome sa Orion UMC. At meron pa po ba tayong ilang mga dapat i-recognize? Uno po, para sa ating anniversary celebration, mag-celebrate tayo sa December 3. At na-post na po natin yung series of activities natin bilang preparation sa ating anniversary. This September 30 ay magkakaroon tayo ng church-wide team building. So sa last Saturday ng September, so 2 weeks from now, meron po tayong team building. Kaya magpalista po kayo kay Ate Adori, lahat po ng mga kalalakihan, kababaihan, bata, mayaf, kabataan, magpapasa po kayo. And we will also be having our anniversary t-shirt. Kaya mag-stay po kayo at magpasukat ng sizes nyo para sa t-shirt natin. So, yung coordinator nito, si Ate Maida and Faye. And Ate May. Si Faye po. So, maiwan po kayo para magpasukat ng t-shirt. At ngayon po, in connection sa ating souvenir magazine, extended po yung pagbibigay nyo ng pledge. Ano ibig sabihin po nito? Kahit hindi po natin mabigay muna yung amount, basta sabihin nyo magsusupport ako at magbibigay ako para sa projects natin. Sa souvenir magazine, okay po yun. Sabihin nyo lang po sa amin hanggang before September 30, yung pledge nyo, kasi po by October, ay start na yung editing ng ating souvenir magazine. So, po yun? So, dito po mapupunta yung inyong support. Scholarship fund natin, yung purchase ng mixer and laptop, bagamat nabili na natin tong second item na to, yung pagpapatag po ng ating ground sa labas at yung new sliding gate. Paglabas nyo po, meron dong tarpaulin. Nakita nyo na po ba? So, ayun yung magiging mukha ng ating renovations pa na gagawin. So, dito mapupunta yung support na ibibigay nyo. So, yung souvenir magazine po natin, 5,000 yung isang page. At kapag nag-support po kayo ng 5,000, ay mapapublish po yung mga mukha nyo
yung family nyo, ano po doon po sa ating souvenir magazine. Pero katulad po ng sabi ko, okay lang din kung mag-pledge tayo ng smaller amount. Smaller sa 5,000. So lahat po ng ibang sponsors ay pagsasamahin natin sa isang page. Pero kapag nag-decide kayo na ibigay nyo or gusto nyo ng full page, so yun po, meron kayong privilege para ma-print yung family pictures nyo doon sa ating souvenir magazine. Pero kung hindi man 5,000 po, malaking bagay po iyon para sa ating proyekto. Ang sabi nga nila, di po ba, hindi mabubuo yung 100 kung walang piso. Di po ba? So sa lahat ng part o lahat ng peso, amount na ibibigay nyo ay mahalaga. Hopefully, masuportahan natin. Kailan po ulit yung deadline? September 30 yung pagpe-pledge po, no? So sabihin nyo lang sa akin po or kay Kuya Sam, kay Teacher Hanilyn, na gusto nyong mag-pledge para malista po namin. Hopefully, masuportahan po natin para sa mga proyekto po natin. Okay po. So, bigay ko na rin itong iba pang announcements. Prayer meeting from 5:30 a.m. magiging 5:30 p.m. na to every Monday. At face-to-face na. So magkita-kita po tayo every Monday, 5:30 p.m. dito sa ating church. At yung leader natin ay si Kuya Jerome Torrefranca. Siya po yung ating devotion leader. At manatili po yung lahat para sa t-shirt. Nabanggit ko na po. Magpasukat po tayo. At yung pre-reg para sa September 30 team building, ngayon na rin po, magpalista na po tayo sa ating team building at yung extension ng souvenir magazine. Yung inyong pledge until September 30. Pero yung amount na ibibigay nyo po kahit later pa yon, kahit bandang December pa, pwede po nating tanggapin iyon. Basta po makasuporta sa ating mga ministeryo. Ngayon din, welcome natin yung ating, hindi naman bisita, no? And soon to be husband ng ating deaconess, si John Cortez. Welcome back, John. Soon to be magiging regular member na natin yan. At kasama niya si Mami Juvilin Cortez. Welcome back. At kasama natin, bago po mula sa Kapunitan Mission, si Gian Merino. Si Gian, nasan ba si Gian? At si Andre Amaro. Ayan, tayong nga kayo. Mukhang kabataan na sila, no? So invite natin sila sa MYF as a confirmation. Sige po. Awitan po natin sila. So si Andre at Gian, in-invite namin kayo sa mga kabataan. So before yung announcements from our deaconess, ay magbibigay lang po ng announcements yung ating DS. Sige po, tawagan po natin yung ating deaconess para sa iba pang mga pahayag. Ayan po, regarding po sa ating t-shirt, huwag po kayong matakot na magpasukat dahil ito po ay free. Kaya wag po kayo, wala pong uuwi. Dapat bago kayo makauwi, maibigay nyo na yung sizes ng inyong t-shirt. At nandito po si Teacher Faye at saka si Ate May. At sa bata po si Ate Janice. Yan sa lahat ng mga kids, kay Ate Janice magpalista. Ayan po, no? So, lahat po tayo na nandito ngayon, we are expecting po na makukuha na po natin ng sizes para mabilis po tayong makapagpatatak ng ating t-shirt. Ayan po. Okay po.
po, dito daw po yung mga kababaihan sa side na to. Tapos po sa likod ng kababaihan, yung kalalakihan. Kabataan sa side ni Teacher Faye. Sa likod nila ang mga mayap. Sa gilid po ang mga bata. Ayan po, okay? Ayan po. Sige po, masyado po tayong maligalig. Batiin po natin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Banggitin ko lamang po sina kapatid na Normalin Pascual, Lorna Reyes, Janelle Rose Talabong, Anisha Roniel Sison, Rodrigo Accio III, Ruth Sarmiento, Meryl Jean Hoco, Jessa May Morales, at si Melanie Raimundo. Awitan natin sila ng happy birthday! God loves you, may this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you, may you live on. God loves you, may you walk on His way. Happy birthday, may you live. Happy birthday, God loves you, may this day be a blessed day. Happy birthday, God loves you, may you live abundantly. Happy birthday, God loves you, may you walk on His Happy Ayan po, maging sa kanilang wedding anniversary, batiin ko lamang po si Mr. Benjamin and Mrs. Rita Albarda, Mr. Danilo and Mrs. Teresita Cruz, Mr. Regidor and Mrs. Irene Santos. Ayan, awitan natin silang lahat ng love, love, love. Happy started with you. Love, love, love. Happy anniversary to you. Love, love, love. Love, love, love. May God always bless you. Love, love, love. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Sige po, wala pong lalabas. Ano po, kukunan po muna tayo ng size.